Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salina Espaloma at yung ilalahat ko tunan para sa daily devotion na pinamagandang ikaw ba ay tunay na anak o ampon ng Diyos? So yung concept natin ngayon is adoption, no? So yung yung scripture po natin yan is Galatians chapter 4 verses 47 na sinasabi, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to son. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father." Sa Tagalog, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ng mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukop bilang mga anak. At sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating lahat, mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So yung teaching natin yan is number 1. There is only one Son of God. So dito sinasabi na ang tayong anak ng Diyos ay si Jesus Christ lamang. Siya ang ipinadala ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan at pagbigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Walang ibang tao o nilalang na tinawag na anak ng Diyos sa parehong paraan. So there is only one Son of God. Isa lang yung anak ng ating Ama, at yun si Jesus Christ lamang. Next, we are adopted children through Jesus Christ. So sinasabi dito na bilang mga mananampalataya, mga followers of Jesus Christ, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling pagkisikap, kundi dahil kay Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay tinanggap bilang mga anak ng Diyos at nagkaroon ng karapatan sa lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. So we are adopted children through Jesus Christ. And next po is, we receive the Spirit who cries, Abba, Father. So, ang banal na Spirito o Holy Spirit ang nagmumula sa Diyos at nanahan sa atin bilang mga mananampalataya. Siya ang nagbukas sa ating mga puso upang makilala natin si Jesus Christ, upang makilala natin ang Diyos bilang ating Ama. Ang Aba ay isang personal at malapit na tawag sa Ama. Isang term na nagmumula sa kultura ng mga Hudyo na napapakita ng paggalang, ngunit may kasamang intimacy. So, we receive the Spirit who cries, Abba, Father. So, bilang application po is number 1. Stick to our blood relationship with God. So, sinasabi dito na dapat nating alalahanin na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi dahil sa ating mapuputing gawa, no? O pagiging karapat-dapat, kundi dahil sa ating dugo kay Kristo na nagdulot sa atin ng bagong buhay at bagong relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Halimbawa dito na kahit tayo nagkakasala, hindi mawawala ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos bilang kanyang mga anak. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay hindi nakasalali sa ating pagiging perfecto, kundi sa sakripisyo ni Jesus Christ. So, stick to our blood relationship with God. Next, rely on our union with Christ. Kung sinasabi ito ng ating pagkakaisa kay Jesus Christ, ang dahilan kung bakit tayo nakatanggap ng kaligtasan at biyaya. Dapat natin pagtiwalaan ang ating ugnayan kay Jesus Christ sapagkat siya ang ating tagapamagitan sa Diyos. So, rely on our union with Christ. And lastly po is live a Spirit-led life as evidence of adoption. So, sinasabi po dito na ang buhay na pinapangunahan ng Holy Spirit ay isang patunay ng ating pagiging mga anak ng ating Diyos. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ayon sa kalooban natin Panginoon Diyos at nagbibigay lakas upang tuparin ang kanyang mga layunin sa ating buhay. So, live a Spirit-led life as evidence of adoption. So, ayun naman po yung ano ng Stay Devotion. Dahil matutunan kayo, ay share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.